Magandang umaga mga katalakayan, lalo na sa lahat ng nakasubaybay ngayon sa programang Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency, Region 5. Ako po si Weng Brescia Briones, Information Officer ng BFAR Bicol at kayo ay nakatutok sa Talakayang Pangpangisdaan. Isang programang naglalayong magbigay ng makahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa sektor ng pangisdaan dito sa Bicol Region. Napapanood tayo ng live sa Facebook page ng Philippine Information Agency o PIA Bicol Region at BFAR Bicol Facebook page. Ngayong araw ng Biyernes, Abril 25, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa, mga proyekto para mas mapataas ang produksyon ng pangisdaan sa Bicol. Sa gitna ng mga hamon sa klima, teknolohiya at kabuhayan, mahalaga ang pagkakaroon ng konkretong hakbang upang mapatatag at mapaunlad ang industriya ng pangisdaan. Dahil dito, ang mga proyekto ng ating pamahalaan at mga katuwang na organisasyon at ahensya ay nagsisilbing matibay na sandigan hindi lamang ng mga mangingisda, kundi ng buong rehiyon. Ano-ano nga ba ang mga programang ito at paano ito makatutulong sa pagtaas ng produksyon? Upang ipahayag ang mga programa, proyekto at serbisyo patungkol sa fisheries production, makakasama natin ang Chief ng Fisheries Production and Support Services Division o FPSSD ng BFAR Region 5, Attorney Nilo B. Consuelo. Magandang umaga, Attorney Nilo, at welcome sa Talakayang Pangpangisdaan. Pagbati mo na, sir, sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating host, kay Ma'am Weng, at sa Philippine Information Agency, nakatulong po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at siyempre sa ating mga tagapakinig, ang pinakamahalagang sektor ng pangisdaan, ang ating pong mga mangingisda at ang BFAR Family Bicol. Attorney Nilo, bago natin ipahayag ang mga programa sa ilalim ng inyong division at para sa mas malinaw na konteksto, maaari po ba ninyong ibahagi kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng sektor ng pangisdaan sa BFAR Bicol Region? Okay, napakagandang tanong, Ma'am Weng, kasi ang nangyari po sa atin, almost 6 years po tayong walang increase sa fisheries production sa buong Pilipinas at pati sa Region 5. Ngayon, may nakikita tayong positive side pagdating sa production sa Bicol. And ito ang pinakamaganda kasi nung 2024, base po sa Philippine Statistics Authority, tumaas po tayo ng 14.78%. Ibig sabihin, yung aquaculture sector natin, yung commercial sector natin, tsaka yung municipal, lahat po yun tumaas. At nagtotal siya ng 14.78%. So, ibig sabihin, yung dati nating production na 121,000 metric tons, yun po ay naitala natin na nagbigay po ng 14.78% na increase. Attorney, maitanong ko lang, simula ba noon, was this the first time na tumaas yung ating produksyon na ganyan? Parang ano siya naging roller coaster siya, no? Pero ibig sabihin, yung 6 na taon na yun na medyo mababa tayo, sunod-sunod yun. Tapos, nung umangat tayo ng kaunti, mga year 2021, ngayon, mas maganda na yung kasi umabot tayo sa 14.78%. Alam nyo naman kasi yung order sa atin ng Pangulong Marcos, di ba? Ng PBBM administration na 10% increase sa fishery sector. So, sa Region 5, nalampasan po natin natin. Ano kaya yung mga dahilan kung bakit natin nalagpasan yung directive na 10% increase in production? Unang-una, Ma'am Weng, combination. So, ang una dito sa part ng commercial at municipal fisheries, meron tayong conservation side. Pero ang kagandahan kasi ng Bicol is napakalaki pa ng opportunity natin pagdating sa aquaculture sector. Yun po ang kinukumpleto natin yung ating value chain para po yung ating mga magninegosyo dito sa Region 5 sa Bicol ay hindi na po mahirapan. Ayun. So dahil dyan, tsak na mahalagang matutukan yung mga hakbangin para mas mapaunlad ang ating produksyon. So ano-ano naman ba yung mga pangunahing proyekto ng inyong division, ang Fisheries Production and Support Services Division, na layuning mas mapataas pa yung produksyon ng pangisdaan dito sa Bicol? Ganito po yun, nung
naupo po ang ating regional director, si Director Ariel Pio Quinto, at nag-utos po ang Manila sa pangunguna po ng ating director, si Director Salilig, na pag-aralan natin. Ano ba ang dapat natin? Kasi iba-ibang region, may mga specific na problema yan. So, tayo dito sa Region 5, ang una kong pinag-aralan dito ay nagkukulang tayo sa fingerling supplies. Ibig sabihin, sa value chain, yung pinakauna po talagang steps, yun ang wala tayo. Kahit mag-encourage tayo ng mga magbi-business sa fisheries, wala naman tayong maibigay na fingerlings, hindi rin sila papasok sa Region 5. Kaya ang ginawa po natin, nag-propose po tayo ng mga legislated hatchery project at sa ngayon po ay meron na po tayong operational na 2 at may 3 po tayong kino-construct, and aside from po sa mga dati nating farms na almost 9 po na farms yun. So, kino-compute po natin pag fully operational na po lahat yan, ay talaga naman po baka sunod-sunod na po ang pagpasok ng investment ng aquaculture dito sa Bicol. Ano bang ibig sabihin nito, attorney? Pwede bang mas maipahayag mo na mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan? Ano ba yung role ng legislated hatchery? Paano ba nito matutulungan yung produksyon? Ang legislated hatchery project natin, ang pinaka-main niyan is yung product niyan ay yung masupplyan natin ng bangus fingerlings. Sa present status po ng supply ng bangus fingerlings, galing pa po sa Indonesia. Imported pa po ang ating mga So nag-propose ngayon, katulong po natin ang legislative ng Kongreso, nag-propose sa pangunguna po ng ating senador, si Senator Villar. Siya po ang nag-i-sponsor para po malagyan tayo ng mga pondo para po sa mga legislated hatchery na ito. So, big sabihin, kailangan yung fingerlings para pumasok yung investor dito sa Bicol, ay nandyan siya available. Kahit gaano po natin push na mag-invest sila dito, kung wala po yung pinaka-inputs na kailangan, yung fingerlings, hindi po siya papasok. So, ang solution po natin, kailangan locally available ang fingerlings para pumasok ang investor sa atin. Yan na po yung pinaka-purpose po ng legislated hatchery. Maging available siya saan man pong panig ng Bicol. So, malaki actually yung saklaw ng inyong division, di ba, attorney? So, maliban sa legislated hatchery, ano-ano pa ba yung mga ginagawa na nagbibigay ng mga direktang benepisyo sa ating mga mangingisda? Sa regular program natin, ang pinakamataas na commodity natin dito ay yung seaweeds or yung gulaman. Ito naman pong gulaman, ang opportunity po dito, maliit ang iyong investment pero napakabilis ng turnaround ng pera. So, pasalamat din po tayo sa ating butihing secretary, si Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture. Kasi pag sabi natin na kailangang i-boost ang seaweeds production dito sa Bicol, binigyan kaagad po tayo ng additional funding. So, nagpo-put up na po tayo ng mga seaweeds nurseries sa iba't ibang probinsya ng Bicol. At the same time, marami po tayong techno-demo. Ibig sabihin, we bring the technology closer to the people. So, kung yun yung kagandahan sa atin eh. Ang approach natin ngayon, yung mismong mangingisda, yung nagsasabi kung ano ang kailangan nila. Ang planning natin ngayon, galing na sa baba. Kaya hindi na tayo masisisi kung bakit, mali naman yung binigay niyong proyekto. Galing na talaga sa kanila. Part na po ang Fisher Folk sa pagpaplano kung ano ang gusto nilang livelihood. Kaya po itong seaweeds, ito po ang ini-encourage natin kasi unang-una may export potential ito. Pangalawa, kahit 10,000 lang or 5,000 or maliit ang kapital, pwede mong mapalago. So ito yung pinakamagandang business opportunity para sa ating mga mangingisda. Meron din tayong mga kababayan, attorney, na nagtatanong, minsan interesado sila, paano ba sumali o magkaroon ng ganyan? Kasi nakikita nila yung halimbawa yung mariculture project sa Sangay. So, pwede ba nating mabigyan din sila ng idea kung ano itong proyektong ito? Tamang-tama, napapanahon yung tanong nyo, Ma'am Weng, kasi ganito yan. Parang din, kung paano ka magboto, di ba? Mag-i-eleksyon. Ngayon, ang pinakaunang step talaga nila, magparehistro bilang mangingisda. Kasi hindi naman pwedeng magbigay po yung BIPAR na ngayon ka lang naging mangingisda. Ibig sabihin, titingnan yung profile mo, dati ka nang mangingisda, rehistrado ka sa LGU, yun ang pinakaunang hakbang. Pangalawa, dapat alam mo yung technology.
Kasi masasayang lang yung pera ng gobyerno kung ang hihingiin mo, hindi mo naman alam. So, paano natin ginagawa yan? Meron tayong mga on-site validation. Okay. Tapos, ang ginagawa natin ngayon, Ma'am Weng, hindi na tayo more on quantity. More on quality tayo. Kung sino talaga yung interesado, no need na pumunta pa sila dito sa BIPAR. Magugrupo sila, iti-training. Tayo, ang ginagawa namin with the coordination ng training division natin, pinupunta na natin yung mangingisda. Ano ka ba dyan? Gusto mong mag-hatch ng hito? I-prepare mo yung lugar mo, kami ang pupunta. Ganun na po yung ginagawa natin. Kung sino talaga yung interesado, more on quality tayo than quantity. So, napakagandang inisyatiba nga naman yan, attorney. Aside from sa nabanggit mo, legislated hatchery, meron tayong gulaman or seaweeds, meron pa ba na maaari Napakarami na pa po. ibahagi na karamihan yung mga nagkakaroon ng interest yung ating mga kababayan? Yes po, napakarami pa po. Ang sunod po doon sa gulaman ay yung fingerling dispersal natin. Okay. Sa ngayon po, ang libre pa lang natin ay tilapia. Tapos, sa pangunguna po ng ating director, si Sir Ariel Pio-Quinto, tsaka ako, dati kasi noon ang libre 500 lang. Okay. So, nag-request tayo sa Manila na i-increase sila up to 10,000. Kung kaya naman yung feeds na i-provide ng ating recipients, ba't natin kukontrolin, di ba? Nandyan lang naman yung ating fingerling. So, ang ginawa natin para maging ano na siya, up to 10,000 pag kasya doon sa area nyo, sa area ng ating fisher po, pwede natin silang bigyan. Ang kailangan lang siguruhin nila ay yung supply ng feeds para lumaki naman po yung ano. So, fingerling dispersal, meron tayong tilapia. Yung tinatarget po natin in relation sa legislated, sana by next year, makapagbigay na din po tayo ng libreng bangus para po sa ating mga fish pond operator. Lalong-lalo na po yung mga fish pond lease agreement na nagbabayad po sa BIPAR ng renta. Yun po yung una nating tatargetin na mabigyan sila ng mga libreng ganitong fingerlings. Napakarami na ng ating mga proyekto at mga inisyatibang ginagawa under your division. So, sabi mo nga kanina, napakarami. 3 yung nabanggit mo, pero napakarami pa. Pero may mga interesado pa rin mga kababayan natin. Maraming nagtatanong, ano ba itong SAAD program? At kasi nakikita nila sa Facebook page natin eh. So, ano ba ito? At ano-ano yung mga ibinibigay na benepisyo sa ating mga mangingisda? Ang basic dito sa SAAD program, ang tinatarget natin dito ay munisipyo muna. Munisipyo. Okay. So, ang recipient nito yung 5th and 6th class municipality. Meaning, belong sila sa poorest na class ng munisipyo. So, 5th class saka 6th class, yun yung category natin. Tapos, doon tayo papasok sa munisipyong yun, maghahanap tayo ng people's organization na kayang mag-sustain ng ating project. Okay. So, yun ang pinaka-criteria. So, marami na kaming na-monitor ngayon, yung karamihan sa mga naging SAAD beneficiaries natin, from 5th to 6th class municipalities, pag re-categorize ng Department of Interior and Local Government, nagiging 2nd and 3rd class na sila. Ibig sabihin, may contribution po ang ating mga proyekto kasi ang binagbabasehan kasi ng classification ng munisipyo ay yung income ng mga nandoon na mga stakeholders, kasali doon yung mga mangingisda. Isa dito, yung binabalik-balikan natin, yung nandoon sa Sorsogon. May fisher po organization po tayo doon na nagsimula sa 0. Ngayon po, almost million na po ang kanilang nasa bangko na pera. So, yun yung gusto kong, yun ang lagi kong sinasabi sa mga other recipient natin na people's organization na hindi masamang mangarap. Basta tulong-tulong lang kako kayo. So, gusto nila makita, dinadala natin sila doon para mismong presidente sa presidente yung mag-uusap. Yun yung mga innovation natin na to see is to believe. Hindi pwede yung i-encourage mo siya, wala ka naman may papakitang example. So ngayon, dadalhin natin sila, exchanges of ideas, kaya nagiging mabilis po ang ating implementation. So yan ang SAAD, Special Areas for Agricultural Development, ang planning dito, ito yung maganda na sinasabi ko sa iyo. Ang fisher folk ang nag-iisip ng proyekto. Ang role ng gobyerno, pag naisip na yung proyekto, bibigyan sila ng pondo. I-assist sila on a technical sides. Pero yung magpapalakad ng proyekto, sila talaga.
Ayun. So, sabi ko nga sa iyo kanina, lagi kong inuulit, more on quality tayo than quantity. Mm-mm. So, isang people's organization sa isang munisipyo, basta masustain, maging enterprise sila, maging negosyo. Kasi in my 25 years sa BIFAR, ngayon ko lang talaga nare-realize na kailangan talaga yung ating mga fisher folk ay maturuan na sila na pumunta na sila sa pagninegosyo. Kasi noon ang mga nila is yung tama lang, pagkain lang. Pero sa ngayong panahon, kailangan pasukin na nila yung negosyo para may angat din po nila, mismo sila at ang kanilang pamilya. Napakaganda nun, attorney. And speaking of quality, na-mention nyo kanina. Kasi aside from pagbibigay natin ng technology, nung mga pinapamigay natin na proyekto, the materials and all that, holistic yung approach, di ba? So we had to make sure na marunong silang gamitin yung mga pinapamigay natin. Paano ba natin ini-ensure na yung progress nila ay natatrack natin at magagamit nila ng tama yung ating ipinamimigay? Ito yung sinasabi ng ating National Director na 1VFAR. Pag tayo pumupunta sa isang lugar, lalo yung medyo isla or ganon, isang bagsakan ang ating team. So, nandyan po ang training division, ang law enforcement, at ang production division. So, ang training po natin ngayon bago natin ibigay yung project, may training sila sa paghawak ng pera. Parliamentary procedures kung paano i-resolve ang case na nag-aaway-away sila or hindi pagkasundo. Nandyan din po yung capacity building. So, yun po ang inuuna natin. Kasi minsan po kasi ang nagiging problema, hindi yung project ng gobyerno, kundi yung mismong organization. So, pinag-aralan natin yan, nakita natin doon na ang failure pala ay hindi naman sa pagbibigay ng project ng gobyerno, kaya hindi mismong sa characteristic and sa kakulangan po ng kaalaman para sa pag-manage po ng project. Kaya, ang ginawa po ng Region 5, ang training division po at ang production division, lagi yan mag-combine. Bago ibigay ang project, kailangang dumaan sa capacity building at other requirement ng organization para ma-strengthen sila bago sila humawak ng proyekto. Ayun, talaga namang napakahalaga na nasa-strengthen natin sila, na-empower natin sila. Na-mention nyo nga kanina, kasi yung direction ng ating mga mangingisda ay patungo doon sa pagnenegosyo. Maganda talaga yun, attorney. Pero dito ba sa pagnenegosyo nila, attorney, sa tingin mo, talagang posible ito? Or meron na ba tayong mga naitala na mga Fisher Folk Association na nagtagumpay sa pagnenegosyo? May isa po tayong nasubaybayan simula pa nung siguro mag-4 na taon na ngayon. Marunong na silang humawak ng pera. Actually, yung pera nila, hindi na yung nakalagay lang kung saan-saan. Nasa bangko na yung pera nila. Itong Santa Magdalena Fisher Folk Association sa Sorsogon. So, yan po ngayon ang na nasubaybayan natin, naalalayan natin, and makikita naman po natin na aside from doon sa kita ng organization, may personal share na po sila. Ibig sabihin, pag harvest, ito yung mapupunta sa savings nila sa organization, binibigyan din nila ng pera yung member. Yun yung kita ng member. So, ibig sabihin, yung cash flow nila, hindi na naaapektuhan ng kanilang savings. So, tuloy-tuloy na po, may operating cost na sila, nakakakuha na ng pera yung member galing doon sa project. Yun po ang napakaganda natin na nagagawa. And sa tingin ko naman, kasi the same naman na tao yung umahawak, kailangan lang talaga natin i-duplicate. So, kailangan natin i-motivate yung, lalong-lalo na yung mga tauhan po ng BIFAR. Kaya, kung matatandaan niyo, Ma'am Weng, nakapokus po talaga ako. Siyempre, dahil nasa implementation tayo, kailangan nating alalayan, hindi lang yung fisher folk, yung mismong tauhan po natin na ma-motivate sila na maging part sila ng fisher folk doon sa lugar. Para yung trabaho nila ay nagagampanan nila ng maigi. Ayun, tama nga naman. Attorney, under your division, meron ding, may singit ko lang, meron ding section ng Fisheries Post-Harvest and Marketing Section. Ano din po ba yung ginagawa nila at ano yung kontribusyon nila doon sa pagpapalago ng mga technology ng ating mga mangingisda?
ito kasing ano natin, lalo na pag pumalo na sa peak, yung aquaculture natin dito sa Bicol, ang tendency niyan, Ma'am Weng, mag-oversupply tayo ng isda. Mangyayari yan at mangyayari, lalo pag napaigi na po natin itong mga hatchery natin. Ngayon, ang role ng post-harvest, hindi yung kailan yung time malaki na yung production, saka pa lang tayo gagalaw. Ibig sabihin, in 5 years time, kumbaga nakikita na natin ano ba yung magiging produkto na pwede nang i-package doon sa ibibigay nating recipients pag sobra na ang supply ng isda. Tingnan niyo, Ma'am Weng, yung ano. Dito sa Bicol, wala pa kayong makikitang gaano na napakaraming hito. Pero ang potential ng hito sa Bicol ay napakaganda. So bago pa man mangyari yung oversupply, baka next year lumabas na po yung hito canning natin. Ayun. Napakasarap yun. Pwede nating ngayon yung Bicol Hito Growers Association, yun ang isisingit ko, Ma'am Weng. Ang BIPAR po kasi gumagalaw siya, laging kaakibat yung private sector. Hindi kaya ng gobyernong mag-isa. Kahit gaanong natin sa gobyerno, hindi natin makukuha yung ating business side ng ating sa fisheries pag wala yung private sector. So yan ang sekreto natin dito sa Bicol. May mga ini-invite tayong Chamber of Commerce. Kasi mga negosyante yan. Pag may nakita silang opportunity, kahit technical side na lang yung ibigay ng gobyerno, tuloy-tuloy sila. So, yung private sector, sila mismo yung gumawa ng kanilang association. Ang ginagawa lang natin, i-monitor, ano ba yung side na pwedeng gobyerno lang dapat talaga magbigay. So, nandoon tayo sa regulation. So, piniprepare natin sila. So, sige-sige na po tayo ngayon. Napakarami na yung gusto mag-invest. Pero, nilalagay natin sila sa proper perspective. Kung magkaroon man ng oversupply, ready na kami sa hito canning. Hito canning. Sundutin natin yan, attorney. Nagkaroon na ba tayo ng product development? Naku, napakasarap, Ma'am Weng. Sayang, hindi kita na. Kapi lang yung nai-offer ko sa'yo eh. Pero sa episode, kung maisisingit natin na specific talaga doon sa madidiscuss yan ni Ma'am Maria Elsa Malna, masarap siya. And, hito tinapa. Tapos ang kagandahan pa, Ma'am Weng, sa hito, iba yung ulo, hindi mo mapakinabangan. Source ng yun, calcium. Inaano yun, pulverize, nilalagay siya sa tableta, nabibili ng 10 piso. Talaga? Iko-commercialize na siya. Nasa Food and Drug Administration na siya. Pag lumabas yung clearance nun, mura na yung magiging source natin ng calcium galing sa hito. Ayun. So siguro yun ang aabangan natin. Sa next episode natin, yung pagde-demo ng canning or any other value-adding products na gawa sa hito at iba pang mga isda. Habang dinidemo, meron tayong kinakain ng produkto para yun. talaga mapatunayan na masarap. Pero pag galing sa ating fisheries post-harvest section, talagang garantisado na masarap. Yes po. So, kung titingnan mo ang Bicol, Ma'am Weng, pasok na tayo sa tilapia. Okay. Pasok na tayo sa bangus dahil sa mga mariculture sites natin. Inaantay na lang natin yung compliance ng mga local government unit pagdating sa mga clearances. Ang sunod nating dinidevelop yung hito. Ang tingin ko sa hito, in 2 to 3 years time, magiging available na siya. Kasi marami ng private hatchery. So, nandoon na tayo. Ang technical naman, laging available sa BIPAR. And napakaganda, itong number 1 product natin, yung seaweeds. Marami tayong nakukuhang suporta at meron din tayong mga binubuong bago pang technology na madalas siya dito sa tinatawag na mas malalim para mas marami ang production. Mas malalim na ng dagat, parte ng dagat. So, lalabas po yan pagka na fully na namin yung technology. So, the possibilities are endless. Pero gusto nating malaman, pati ang ating mga kababayan, saan ba natin kinukuha yung pondo? Sapat ba yung ating pondo para makapag-serbisyo, para sa mas maraming mga mangingisda? So, bilang hepe,
Sa tingin niyo po ba, sapat ba yung ating mga pondo upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga mangingisda sa Bicol? Alam mo kasi dito sa pagkakalap ng pondo, maswerte tayo kasi sa buong Bicol, wala naman kaming nilapitan na congressman na hindi tayo tinulungan. Kasi ang sekreto kasi sa pagsisimula ng likom ng pondo, nagsisimula yan sa legislative. So, ang ginagawa namin, napakasipag po ng ating director, every time na magpupunta kami sa mga legislator natin, may mga naka-prepare tayong project proposal Okay. na ready ipaliwanag doon sa ating mga congressman. So, dito po sa Bicol, dati po ang Region 5, pumapang-apat lang po tayo pagdating sa ranking ng budget Okay. per region. Ngayon, Ma'am Weng, tanungin mo kung pang-ilan tayo. Pang-ilan na ba tayo? Pangalawa tayo ngayon. Oh, At pangalawa na meron tayo. pa tayong pang sorpresa sa ating mga kliyente. Next year po, ilo-launch na natin yung Agri-Aqua Tourism Project natin. Dito mismo sa Bula. Ayun, Nakakuha maganda tayo yan. ng 100 million funding na kung gusto nilang ma-imagine yung Manila Ocean Park, may local version tayo dito sa Bicol. Dito sa mismo sa sa ating farm sa Bula. So that's something to look forward to. Pero pwede ka na bang magbigay ng mga konting detalye tungkol sa Agri-Aqua Farm na yan, attorney? Yes po, kasi andyan na yung pera sa atin nandyan na. Hindi na pwedeng 100 million Yes ano? po, nakuha yan dahil sa ating siguro pagsisikap at pagpapaliwanag at paghingi natin ng tulong sa ating mga congressman. So, ganito yan. Itong ating farm sa Bula, yung tinatawag nating Regional Freshwater